At ayan mga kumarites, kinabukasan ay bumalik nga ako dito sa HMO para magpakuha nga ulit kami ng dugo. Na mga oras nga yan ay inaantay ko na nga lang sina inay dahil nga magpapakuha nga ulit kami ng CBC. At fast forward nga hindi ko na nga nabidyohan yon at bawal nga mag-video doon sa loob. Ako na nga lang pala yung kukuha at ako na magdadala doon sa clinic ni Doktora. Hello mga kumarites, hindi ako makapag-vlog. Alam niyo naman siguro kung bakit at gawa ng aking Junakis ay nilagnat. So kailangan ng mga laboratory. Ngayon kukunin ko yung CBC ulit niya kasi okay naman yung CBC niya pero mababa pa din kaya pinaulit ni doktora. Sana okay na para hindi mapa-confine kasi ayaw na ayaw talaga ng anak ko na mapa-confine. Takot na takot siya sa skin test. So hindi naman na siya nilalagnat, 36.8 na lang siya kanina. So yun, pagkapunta ko ng community, kukunin ko yung result ng lab. Diretso ako kay doktora, hihingi na din ako ng med-cert. So yun, para kung kailan siya mapipit to work. So yun lang guys, alis muna nakatulog ako kaya hindi agad ako nakaalis. So yun lang. At ayan mga kumarites, naandito na nga pala ulit ako sa community at pagkakuha ko nga ng resulta, sumakay na agad ako ng jeep. Malapit lang din naman yon, isang sakay lang ng jeep at nandito na nga ako sa may kantuhan doon papunta sa clinic. Pamula naman dito sa binabaan ko ay konting lakad na lang din naman at naando na nga tayo sa clinic ni Doktora. Dito nga to sa may City Sub at pag may nakita nga kayo ditong car wash, dito na yon. Ito pala sa tapat yung bubble bath at nasa tapat naman ito yung clinic ni Doktora, yung kulay blue na building na yan. Kaya kung wala pang pedya ang mga anak nyo, pwede nga kayo dito kay Doktora. Inaabot ko na nga lang pala yung result doon sa sekretarya ni Doktora tapos siya na yung nagpasok sa loob. At ayun, pagkalabas nga ni Ate Sharon ay may daladala na nga siyang request. Request nga yun for confinement. Pero kahapon pa nga lang ay nakapagpalista na nga kami dahil nga punuan sa mga ospital. At kahapon nga nung nagpalista nga kami, pandose pa yung aking anak sa mga nakapila sa room. Kaya nung sinabi ko nga agad kay Kuya JR dun sa kapatid ng aking asawa, tinawag niya agad sa community. At ayun nga, nung tumawag patatlo na lang sa listahan yung aking anak. At pagkagaling ko nga doon sa clinic ni Doktora ay dito na nga ako dumiretso sa bahay ng aking biyanan. Sakto naman na may nadaanan nga akong merienda kaya napabili nga ako. Pagkagising ko kasi kanina ay hindi na nga ako nakakain ng tanghalian kaya nagutom ang person. So ayun, sad to say, kailangan nating mapa-confine. At kita niyo naman at ayaw na ayaw talaga dahil nga takot nga sa skin test yan. Pero sa totoo naman talaga, talaga namang masakit talaga ang skin test. Dahil nung last nga na napa-confine yan, ginawan nga siya ng skin test kaya naman nadala. Pero siguro naman ngayon ay wala. At habang nagmamaktol nga dito ang kanyang Kuya Kurt, kita niyo naman si Kyler chill na chill lang. Ay daig na daig ng ating si Kyler at hindi takot sa turok. At maya-maya nga nandito na rin yung ambulansya na sasakyan natin papuntang community. At ayan, salamat po sa ambulansya ng ating barangay San Rafael. At hindi na nga tayo magko-commute papunta ng community. Ay kahit naman labag sa loob niya ay kailangan talaga. Dahil naku, huwag kayong kakatiwala sa dengue dahil nga traidor yan. Mas mahirap kasi pag lalong bumaba pa ang platelet, delikado yun. Kaya mga kumarites, naku, kung nilalagnat ang mga anak nyo, agapan nyo na. Ipa-check up nyo na agad at kung kailangan nga ng mga laboratory, ipalaboratory nyo na. Kaya nga sabi ni Mudra, nako, ingatan mo yung anak mo dahil nag-iisa yan. Ayan palagi ang sinasabi sa akin, kaya naku, konting sakit lang ay pina-check up agad. Hindi na baling mabawasan ng ipon dahil yun naman ay kikitain pa naman natin yun. Ilang araw na nga din akong hindi nakakapasok, gawa nga nitong aking anak, pero okay lang naman at valid reason naman to. At syempre, nag-inform na din ako dun sa kanyang advisor na hindi nga siya makakapasok dahil nga ayan, napa-confine nga kami. At dahil mga kumarites, wala talagang bakanting room, wala tayong choice kundi dito tayo sa suite room. Pero sinabi naman namin sa information na kung may mababakante nga ay lilipat nga kami sa regular ward. Dahil mga kumarites, hindi talaga biro ang presyuhan dito sa suite room. Para ka na nga rin nag-staycation sa hotel, ganon. Ngayong araw pa naman birthday nga ng aking asawa. Sabi ng aking anak, ito na daw yung regalo niya sa kanyang papa. Magi-staycation daw kami dito. Uy, ano ba yan? Sa ospital pa. Wala na din talaga kaming choice mga kumarites dahil community, medical at doctors lang natanggap yung aking medicard. At ayan, maya-maya nandito na nga din si Doktora at chinek up na nga din si Kurt. Next-day nga din pala tong aking anak at tiningnan nga ni Doktora at meron nga din plema yung kanyang baga. At syempre yung CBC niya ay uulitin pa rin at titingnan nga ni Doktora kung bumababa pa rin yung kanyang platelet. Basta wag lang daw bababa ng 100. At nandito nga kami sa 5th floor mga kumarites at in fairness naman, napakaganda ng view dito sa taas. Kitang-kita mo nga dito sa taas yung mga bundok. At ayun lang naman mga kumarites at hanggang dito na lang muna ang ating kaganapan. See you na lang po ulit sa aking mga susunod na mini vlog. Thank you for watching. Bye!